Everybody scream poor Alice, not poor rabbit. I'm from the concrete, not from a palace. Sitting on a bed. So bakit hindi pwede gawing official na pamasok yung Crocs? Uwi na. Let's go! 1 week pa lang ako tumitigil sa gym pero pakiramdam ko ayaw ko na bumalik. Yung feeling na parang gusto mo sulitin ng sobra-sobra yung pahinga mo tapos hindi na kagaya before na tumigil lang ako ng 2 or 3 araw. Gusto ko na ulit bumalik pero ngayon parang forever ko na gusto tumigil sa pag-gym. Mag-iiba talaga yung mentality mo kapag iba na yung priority mo tapos hindi na rin makasabay sa gusto mangyari ng isip mo yung katawan mo. Wala kasing problema sa pagkain, magagawa ng paraan yun eh. Pero yung gumagawa lang talaga akong excuse kasi yung pag-gym hindi na ganun ka-interesting for me. Ba't kabaliktaran kasi yun na dapat yung maging interesado ako kasi mahirap na yung health mo at risk. So yun, medyo magulo yung thought na yun, but ayun na, pahinga na tayo. Today is Saturday. Nagbago na yung schedule namin, so Saturday, Sunday may pasok na kaya kakaiba talaga mag-work kapag weekends. So, parang wala halos tao. Kaso ang weird lang nun kasi yung mga family mo celebrate sila ng weekend. Ikaw, wala kang choice kundi magtrabaho. Ang pinaka-gusto ko lang kapag may schedule ng work during weekends, napaka-konti ng tao tapos ang tahimik. Hindi naman siguro weird na magkaroon ng ganitong klaseng pakiramdam na parang gusto mo ng isolation or something. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi ko ngayon, pero legit na ganun talaga yung natakbo sa utak ko ngayon. Yung peace tsaka yung pagiging tahimik ng paligid, yun yung parang mas gusto kong maging madalas. Kaya ini-aim ko talaga na magkaroon ng work from home. Pero hindi ko talaga magets yung sinasabi ng iba na kilala ko na parang nabuburyo daw sila sa bahay, ganto ganyan. Mas gusto daw nila yung lumalabas, mas gusto daw nila yung may interaction. Pero so typically the people who work, these roughnecks, they work for like months at a time and then come home again. And kapag nagdadrive ako tapos inaantok, madalas talaga nakikinig ako ng mga podcast or eto minsan yung storytelling ni Mr. Bollen, yun yung YouTube name niya. Astig din yung kwento niya kahit alam naman natin na most of them fiction lang talaga. Ito yung klase ng YouTuber na nagkukwento lang talaga siya tapos kahit wala masyadong picture na pinapakita, madadala ka mismo dun sa kwento niya. Titignan natin kung uubra tong pakikinig ko lang sa mga story niya or sa panonood ng podcast para mawala yung antok kasi sa ngayon talaga gusto ko muna tumigil and then umidlip muna sa gilid kasi ayoko na naman mangyari yung habang nagdadrive. Legit na pumipikit talaga. Madalas mangyari sa akin yun pero feeling ko naman may yung subconscious ko yung nagdadrive. Ginagawa ko lang yung joke guys pero delikado talaga yun. So kung may experience yun din yun na experience ko, mas the best na tumigil na lang muna kayo and umidlip sa gilid or huwag talaga magpuyat at all. Okay, so hindi talaga kaya mag-drive. Wala tayong choice. Iidlip talaga muna ako. See you guys. To advertise their availability. Oh, 15 minutes din yun. Charge up na ako. Drive na ulit. Ating madalas na ginagawa kong unan yung headrest mismo dito sa upuan. For some reason, mahimbing yung tulog ko kapag ito yung ginagawa kong unan. Monday morning talaga legit na babalik na ako sa pag-gym. Ito na naman tayo eh, bumabalik na naman yung katamaran eh. Pero ito naman, sa pagkain, mas kontrolado na ako ngayon. Kailangan ko bumawi. Sayang yung panahon. Okay, so continuation lang ng vlog. Now it's 6 o'clock AM. Nihintay ko lang magbukas yung gym, mga around 7. Ngayon na lang ulit makakabalik. Sana hindi manibago ulit. Tapos, ayun, ganito pala yung tsura ng building namin. Doon mismo sa 12th floor yung gym, tapos glass window siya. So, kitang-kita mo yung labas, kaya ang ganda rin ng ambience. So, tama na daldal. Okay, so tapos na tayo mag-workout, uwi na.
Sobrang lamig dun sa gym na kahit naka-jacket ako mag-workout, hindi pa rin ako pinagpapawisan. And bihira lang yung ganito na ako lang yung mag-isang nagji-gym dun. Siyempre bukod kay coach kasi kailangan nandun siya lagi. Monday morning kasi ngayon and usually yung mga nagji-gym kasi dyan, after ng shift nila, kinagabihan. Ngayong Saturday and Sunday, kami na lang yung department na naka-duty dyan. So wala naman ibang may shift ng Sunday kundi kami. So matik na yan, solo namin yung gym. It's exactly 9 o'clock AM. Baka mabutan pa ako ng traffic. Let's go. Okay, so nandito na tayo sa bahay and let's call it a day. Pagod na rin eh. May double lock kasi itong screen door namin. So, hindi porket may susi ka, mabubuksan mo na siya galing sa labas. So, ayun nga, puyat, hindi niya na nabago yung double lock nito. Hindi natin alam kung hanggang anong oras ako maghihintay dito. There's a part of me na parang gusto na lang hintayin siya magising. Pero anong oras na kasi, sunog na ako dito sa labas baka bago pa magising yun. Ayoko rin naman siya gisingin kasi nga kulang pa siya sa tulog. So, hindi ko alam. Yung pinakahuling chance ko dito is tatawagan ko siya and tingnan natin kung magigising sa tawag. Kamalas-malasan, 1% na lang talaga natitira sa battery ko. Napuyat lang din naman siya kasi kakalinis ng bahay. So, kasalanan ko din yan kasi makalat ako. The number you have dialed is now unattended. Tayo dyan. Siguro medyo matagal-tagal pa ako maghihintay dito sa labas ng bahay. Okay lang naman kasi hindi pa naman masyadong mainit kahit malapit na mag 10 o'clock kasi medyo makulimlim. Medyo tagulan na rin kasi ngayon. So, see you again next time. Peace. Whoa, 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 whoa.